nga pala yung inabutan ko sa lamesa. Pagkagising ko, may pa-hot silog for breakfast si Mayor. So, lumabas na nga pala ako dito dahil kailangan ko ng pag-aalisin, pagtatanggalin itong mga nakasampay. Pero bago ang lahat ng yan, maglilinis na muna ako ng kuko sa paa. So, meron pala akong nahanap na, nabili ko na to dati, yung nail cleaning tool set sa may Alabang ko napili to sa may sidewalk. Tapos tsaka ko lang siya nakita, sabi ko ay tanggalin ko na nga yung nail polish ko dahil ang tsaka na talaga ng itsura. So ayan na nga, tapos na akong maglinis. Pinahinga ko na muna yung kuko ko para hindi na siya ma-damage pa kasi medyo natagalan yung pagtanggal ko ng nail polish, medyo tumubo na siya. Ang tsaka talaga. So anyway, taho, break lang muna tayo at tatanggalin ko na nga itong mga pinagsasampay ko. Nung isang araw ko pa to nilabhan, hindi ko siya naasikaso kahapon kasi sobrang sakit nga nung ngipin ko. Masama yung pakiramdam ko. So ngayon, kailangan ko na talagang kumilos-kilos dahil may effect naman yung antibiotic. Basta after ko mag-antibiotic, talagang magpapabunot ako ng ngipin sa may bagang area. Road to kabungalan na talaga ito. And feeling ko naman talaga, hindi na ako kinakabahan. Maganda bungal-bungal man ako someday dahil may alam na akong murang papustiso. Hindi, kasi di ba nung December yata yon, meron kami napuntahan sa may CEU banda, doon nagpapustiso si Papa, mura lang. Tapos meron pa ako na-receive na nag-message sa akin. Pinuntahan daw nila yung pinagpapustisohan ni Papa, mura lang daw. At maganda na ulit yung ngipin ng asawa ng mister niya. Congrats, Ma'am Shia. Anyway, medyo madami-dami nga ang nandito sa may labas dahil may mga bagong dating na product, parcel din ako na kailangang gawa ng content sa mga susunod na araw. Pero bago yan, aayusin ko na muna itong laundry area. Ito nga pala mga damit na nasa ibabaw ng lamesa. Si Papa ang nagtupi niya ng isang araw pa. So, ilalagay ko na nga sa loob ng bahay para mailagay ko na sa kanya-kanyang drawer, cabinet namin. At ito, for the walis na nga tayo. Alam mo, gusto ko talagang ayusin sana yung sahig namin kasi ang syaka niya na nga. I'm thinking pinturahan ko kaya ito. Pero kasi di ba may na-try akong pintura sa semento before. Ang bilis niya matuklap. So baka iniisip ko baka ganun lang din yung mangyari dito. Parang nag-aksaya lang naman ako ng pera kapag ginawa ko yun. What do you think? Yung mga bagong laban na stuffed toys ng mga anak ko, nilagay ko lang siya dito sa compression bag. Then ginamitan ko siya ng electric na pump para space saver. Kasi ang bala ko is yung ibang mga stuffed toys din ng mga bata, paglalabhan ko na muna bago ko din ilagay sa compression bag. And then, pinagpalit ko rin pala ng pwesto yung mga laman dito sa itim na metal rack para mas accessible yung mga sabon, Fabcon kapag ginagamit ko. And medyo magulo lang siyang tignan. Kailangan ko talaga ng mga organizer pa dito sa itim na metal rack sa may laundry area namin. Inubos ko na rin pala yung mga labahin kasi meron kakaunting labahin dito, mga pinaghubaran kahapon. Isinalang ko na sa washing machine. And napansin ko nga na itong laundry basket, kailangan kong i-fix yung takip niya para hindi na natatanggal. Bala ko rin talaga tanggalin na yung buri blinds dito sa may ibabaw nga ng gate. So mamaya, yan ang aasikasuhin ko. Pero isasampay ko na muna itong mga ipinagsasalang ko. Since wala namang kumukulay sa mga damit na to, pinaghalo-halo ko na talaga sila. Since konti lang kasi, so hindi ko na ma-sort. Dahil sayang naman yung isang buong salang sa washing machine kung kakarampot lang yung ilalagay ko. So ayan, wala na po talaga tayong natirang labahin. Alam mo, sana talaga mapanindigan ko to na nami-maintain ko nga na hindi na umabot ng sobrang gabundok yung mga labahin ko. So anyway, next naman na aasikasuhin ko ay itong buri blind. So ire-ready ko na nga pala yung hagdan, yung ladder na gagamitin natin. So if ever na bet nyo ng ganitong folding na ladder, alam nyo na yung link niya nasa comment section at nasa showcase ko rin yan. So medyo nahirapan lang ako magtanggal dito. Ang nangyari kasi nung kinabit ito noon ni Pinggoy, gumamit siya ng alambre. So ngayon, ang daming paikot-ikot na ginawa siya dito. Yung plies, hindi ko mahanap. So si Pinggoy na nga daw ang magtutuloy kasi hindi na naman ako nagpatulong sa kanya dahil kaya ko naman to. So nung medyo nahirapan na ako, sige, nag-offer ka naman ng tulong, di gawin mo na. So, next naman, itong si Pinky. Siyempre, kapag nakakita yan ng ganitong ladder, gusto niya umakyat dahil kesyo, superhero nga daw ang atake niya kapag umaakyat siya dyan. Then, maya-maya, dumating naman si Papa. Nasa kanya pala yung plies namin. So, ayan na nga siya na nga daw magtatanggal ng extra alambre sa ibabaw. Inabitan niya na rin ang cable tie itong laundry basket para hindi na natatanggal-tanggal yung takip. Pagkatapos nga nito, kumain na rin sila ng lunch.
nagluto pala si Pinggoy ng adobong pusit para sa lunch namin. At eto na lang yung natira. Grabe, ang sarap talaga nito. Even yung mga bagets, trip na trip yan. Sabaw pa lang, ay grabe, napakasarap na. So sabi ni Pinggoy, bumili daw siya sa palengke ng worth 200 pesos lang na pusit. Gusto ko sa mga ganitong luto talaga yung pusit na ginagamit. Yung maliliit kasi ang sarap-sarap niya. Unlike kapag malaki yung pusit, parang masyadong makunat na. Well, anyway, kain na muna tayo. At meron nga pala kaming lakad ni Pinggoy dahil merong parents meeting ang mga parents malamang ng kinder dahil magmo-moving up ceremony na nga very very soon. So, kailangan magkaroon ng meeting with the principal. So, sabi nga ni Pinggoy, kaming dalawa daw ang umattend. So, si Papa na muna ang maiiwan dito kasama ang mga bagets. Feel na feel ko talaga yung paggawa ng mga iced coffee. Meron nga akong nabili ditong lagayan ng mga iced coffee. Kapag lang naman aalis kami, yung tipong kailangan namin ng magbitbit ng iced coffee or any cold drinks. Tapos, basta, eto ay pangmatagalan na talaga naming magagamit. Dahil napakadami nito. 50 pieces na cups. May kasama ng takip. And yung takip na pinili ko, hindi siya pa dome style. Yung flat lang. So, 22 ounce yung ganitong klaseng baso. May kakapalan siya. Hindi siya yung tipong madaling masira ba. So, worth it naman. So, bago pa man din ako maligo, mag-aasikaso na muna ako nitong iced coffee ko. Alam mo itong frother na ginagamit ko. Nabili ko kasi ito sa IKEA. Nilagyan ko siya ng battery. And mga ilang gamitan pa to. Parang hindi na umaandar or I'm thinking baka kailangan ko ng palitan yung battery. Pero kino-consider ko rin na magpalit ng frother. Yung rechargeable para tipid na hindi na kailangan bumili ng battery. Pero bago pa man din ako umalis, eto na nga at kailangan ko pa palang mag-film para dito sa acrylic na storage box. Kasi eto, naisip ko, marami kasing pwedeng paglagyan. Ito pwede face mask, pwedeng mga eyeglasses, o kaya makeup brush. Pwede rin dito yung mga pencil, pen. Ito kasing size na pinili ko is yung big. Merong mas maliit nito. Yung pinili ko is yung big size kasi marami ka talagang pwedeng mailagay dito. Even yung mga disposable straw o kaya disposable spoon and fork. Pwede kapag may mga handaan. At least hindi maalikabukan yung mga disposable utensils kapag dyan mo inilagay. Diba? Nung nakaraan, medyo madami-dami akong face mask na nabili. Kasi you'll never know kung kailan mo kakailanganin ito. Diba? So, dito ko na muna siya ilalagay. Meron na kaming existing na ganitong acrylic storage box. Pero ang currently nakalagay doon, mga shades, mga eyeglasses ni Pinggoy. So, kasya-kasya talaga dito yung Indoplast na face mask. Big yung size ng acrylic storage box. If ever na bet nyo, alam nyo na, link is in the comment section o kaya naman nasa showcase ko. So, next naman, itutuloy ko na yung paggawa ko ng kape bago kami umalis. At kita mo naman, meron pa talaga akong assistant dito. Every time talaga, nakikita niya kung may pinagkakaabalahan sa kusina. Gusto niya talagang tumulong din. Tapos tinatanong ko si Koa, do you enjoy making iced coffee with mommy? Sumasagot yan, yes, mommy. Iniisip ko na rin, siguro isa ito sa pwede niyang ikwento pag lumaki niya. Malay mo, maging core memory niyan. You know what? We used to make iced coffee with my mommy. Ganyan-ganyan. So, okay, bonding moment na rin naming dalawa to. Or baka talaga makahiligan niya, maging barista siya, o kaya makapag-open siya ng cafe niya someday. Char! Well, anyway, ayan na nga po. At ready na ang ating kape. That's enough. That's enough. O, diba? Pinapagalitan pa nga ako at mukha na pa sobra daw yata yung kapeng ibinuhos ko dito. So, thank you, anak, sa pag-help kay mommy para dito sa iti-take out ko na iced coffee. Order na po kayo ng iced coffee kay ko. Charot. Nga pala, naka-message ko yung dating teacher sa daycare ni Pinky. Tinanong ko siya kung open na po ba for enrollment for daycare. Baka pwede kong i-enroll na si Kowa. 3 years old pa lang naman siya. Bukang bibig niya na rin kasi talaga na gusto niya nang pumasok sa school. So, pagbigyan ng hilig, nang walang ligalig. Kumbaga, saling ket-ket lang din naman siya doon dahil 3 years old pa lang naman siya. Pero at least, mas matitrain siya doon when it comes sa pakikipag-socialize sa ibang bata. Although, okay naman na kahit papano may kalaro siya dito sa bahay, yung ate Pinky niya nga. Pero kasi, iba rin na matutunan niya rin na makipaglaro din sa ibang bata. Nalabang ko na rin pala yung pinamili ko sa pen shop. And isa itong shirts na nabili ko. Dati yung nasa $7.99. Tapos nabili ko lang siya ng $2.99 sa pen shop. Grabe! Alam mo, habang nakikinig nga kami dito sa meeting ng principal, naisip namin ni Pinggoy, parang ang bilis talaga ng panahon ngayon, ma-attend na tayo ng
meeting para sa moving up ng panganay namin. Kasi, 'di ba, parang kailan lang kaming dalawa lang talaga ni Pinggoy. Tapos ngayon may dalawang chikiting na kami. Right after meeting, nagyaya naman si Pinggoy. Kain daw kami somewhere. So, quick date na rin namin to. Dito kami napadpad sa Shakey sa may Pasita. Umorder kami nitong hero sandwich nila at saka bunch of lunch. Ako, gustong-gusto ko talaga yung bunch of lunch kasi feeling ko talaga kompleto siya for me except sa rice. Kung may rice pa to, edi panalo na talaga. Pero pwede na. Actually, nabusog agad kami. Hindi ko nga naubos yung yung chicken ko. Inuwi na lang namin para sa mga bagets. So, minsan lang din naman kaming mag-solo na date ni Pinggoy, kaya pagbigyan dito rin talaga kami pumunta ni Pinggoy sa may Pasita dahil may mga iba rin kaming pinagbibili. Tapos, pagka-uwi nga namin, sabi ni Papa, kulit daw ng mga bata. Anyway, eto nga pala si Kowa, nag-request siya ng apple niya. And then, sinabay ko ng hugasan yung lettuce para ready to eat na siya in case na maisipan ko gumawa ng salad o kaya naman salad wrap. At least, hindi ko na kailangan maghugas-hugas. Pinatuyo ko na rin ito gamit yung paper towel and then nilagay ko lang siya dito sa isang container. Wala na kasi ako ibang mahanap na malaking container. So, I think pwede na yan. Naglagay lang din ako ng paper towel sa ilalim. Pang-absorb lang kung sakaling merong excess moisture kinemero. Salamat din pala sa mga nag-comment, nag-share ng mga budget ninyo sa pamamalengke. Look at my baby Pink's new drawing. Can you tell me about it, baby? Because that's me. That's Pinky. And what is she feeling? Happy. Happy? Is this her tail? Yeah. Is this a cat? Yeah. Oh, she's pretty. She is so pretty, just like Pinky. That's a great drawing, ate. I love it. Ayun lang naman yung kaganapan for today's video. Papahinga lang kami, manonood lang kami dito sa projector sa kwarto. Thank you for watching!